What's up? What's up? Good afternoon, good morning, good day. Welcome back. We are podcasting again. Dada in New Zealand, me in Dubai, Ria from Philippines, and so is Mama Grace. Hello, Mama Grace. Welcome back sa Pilipinas. Andiyan ka na Yeah, naman. Papatumba na kita. Andiyan ka na naman. it's always to be back. Tanela, Ingapte. Kamusta ang lahat? Bilang tayo ay ngayon lang ulit nag-podcast. Na-miss nyo ba ang mag-hello? What's up? What's up? Yes, of May, course. naipon yung Finish boses ko. Oo nga pala, no? Ay, ano ka, maraming bala si Dada ngayon. Anyway, welcome back sa ating podcast. Ngayon ay episode 24 na. Hey, So ngayon, mag-start muna tayo sa ating wisdom thought for today. Mama Maria, please carry on. What is breaking you is also building you. Of course, I like it. Yun lang. Oh. Someday you realize that every struggle you're going through is being used to build you up. In God, no pain is ever wasted. In Him, everything has a purpose. Sinabi na. Oo. Diba? Yun na yun. Kumbaga, mga nangyayari sa atin, sa mga buhay natin, lahat ng pinagdadaanan natin, kahit ano pa yan, kahit na mapamahirap, mabigat, ganun. Doon tayo lumalakas doon niya tayo binibigyan ng dagdag na kaalaman din sa bawat nararanasan natin or sa bawat na-experience natin na mga pagsubok sa buhay. So yun, lahat yun pumapasok doon. Binibigyan ka lang niya ng chance na maging matatag ka o magpakatatag ka sa lahat ng mga nangyayari na dumadaan sa buhay natin. Everything happens for a reason. And lahat yan, parang kailangan talaga nating pagdaanan sa buhay. At kung ano man yung mga pinagdadaanan natin or binibigay sa atin ni Lord, one way yun para i-prepare tayo for the future. And through that, yung mga experience, karanasan, kailangan natin yan eh. Kailangan natin pagdaanan lahat ng yan para ma-achieve natin kung ano yung mga goal natin sa buhay. Lahat ng bagay na hindi naman makukuha ng instant eh. Kailangan talaga nating dumanas ng mga paghihirap, struggle, at the end of the day, for sure, kapag nalampasan natin yung lahat ng mga pagsubok na yan, lahat ng mga, mas masarap yung feeling. Kesa yung mga bangko na instant na natin nakuha, di ba? Yeah. So, kung tayong panghinaan ng loob or parang mag-give up whatever struggles na ating dinaranas. Part lang yun para ma-achieve natin yung goal natin sa buhay. Being broken simply means that you have your eyes open to something different that you're not used seeing. Daming meaning yun eh. It can just imply something that pwede kang patatagin or pwedeng i-open yung mata mo kung ano yung hindi mo nakikita. It makes you humble. Kaya ginagawa yun sa'yo. So, there's a lot of things. It's not only to build generally to build you, but there's a lot of specific things that makes you once you're broken. For some reason kasi, it's actually a motivation for us to stay true to ourselves. So for others, it's a cool word. Actually, parang it's a trend siya. There's a lot of things that we can talk to about brokenness. So, but if we want to talk specifically about it, ginawa yun to build us. It opens our eyes actually to different things. Kung ano man tayo ngayon, kung ano man tayo naging ngayon, yung mga naging pain natin, yung mga realization natin, tsaka lessons, dahil yun nauna tayong na-break. Kaya parang yun yung catalyst para maging better kayo after nung nangyari. Oo. Sa pag-ibig, ako nga, pag binabalikan ko nga, parang it has to happen na kailangan kong masaktan ng paulit-ulit. Kasi nga, para ma-reach ko yung stage na
chill na ako, steady na, carry na. Yes, may sinasabi ka sana da. Hindi naman lagi. Yung iba pwede naman nawala na. Pero Experience. in my case, kailangan siyang mangyari kasi parang mas na-appreciate ko kung anong meron ako. Kung parang kung hindi ko nararamdaman 'yon, kasi parang doon ako mas nakakaramdam na mas buhay ako kapag nakakaramdam ako ng pain. Kasi Mm. minsan pag may lagnat ako, parang 'di ba, pagkabangon ko ulit, doon ko na-realize napakasarap mamuhay ng walang nararamdaman na kahit katiting. Pero Sipon nga kailangan ko lang eh, no? pagdaanan na, kailangan ko pagdaanan na magkaroon ng karamdaman para mas ma-realize ko na kahit yung wala kang sakit, napakalaking ano nun, blessing nun. So, Yes. lahat ng mangyayari sa if you have yung perspective mo, nabago na siya ng lahat ng mga pinagdaanan mo dahil nga na-break ka. You have to be broken uh, sa iba't ibang klase ng paraan para ma-realize mo rin na yung mga lessons para doon sa mga iba't ibang phase ng buhay mo. Para next time, hindi ka na magiging parang alien doon sa sitwasyon dahil alam mo na, alam ko na to. Ganito na mangyayari nito. Or if hindi mo man alam, that is the time na rin para ma-realize mo, ganito pala yun. Kaya ako siya pinagdaanan. So it has to happen. Pero 'di ba, there's Yeah. parang minsan nangyayari talaga sa atin 'yan. Minsan nasa edge na tayo. Pero Iba naman na yun. Hindi, 'di ba? Oo. Pero May marami. nangyayari yun. Pero na-realize mo right after, Oo. na-realize mo, kaya pala nangyari yun dahil kasi ganito. Tama. May ganon. Yes. Kung laging may ibig sabihin, worthy yung pagka-broken mo. Pero kung wala ka pa rin na-realize, tanga. Kumbaga Mahirap parang ginagawa mo pa rin as failure yun or tipong parang nangyari, dapat hindi nangyari. Paulit-ulit na yan. Oo. That's our thoughts for today for episode 24. Unang topic namin before is signs of aging. I-reverse naman natin. Anong kinagandahan ng pagtanda naman ang gawin natin? Okay. Number 1. Masarap ang Sige. kape. Na-appreciate mo na yan, ganyan. Well, sabi mo naman, from mababaw, di ba? Mabigat. Yes. Yung feeling na superior ka sa mga bata sa'yo. Pag yung, alam mo yun, mas may edad ka, feeling mo parang, teka, dapat sumunod kayo sa akin kasi mas matanda ako sa inyo. May ganun pa. May respect, parang gano'n. Mm. Hindi may respect ng mga mas bata. Mm-mm. Hindi, pero may ano rin yan, may double edge din yan. Pwede kang makaramdam na it's nice, pero minsan, mas madalas parang nakaka-offend kasi matanda ka, kaya parang, Kaya mo na, matanda na yun. Kaya mo Pagbigyan na. mo na lang. Hindi ba pag-usapan natin yung good thing lang naman? Hindi ko na iisipin yung kabilang banda. Isipin ko na lang, ano bang maganda? So, totoo naman yon. Sa kabilang banda, iisipin mo naman na biglang, teka muna, inaati ka, saglit, parang feeling ko naman magkaano lang tayo. Sa akin yon, yung parang feeling mo may respect sa'yo yung nakababata sa'yo kasi feeling nila mas matanda. Dahil Hindi matagal ka nang nakikinig. nabubuhay sa Pilipinas, sa mundo. Yes. So, parang Respeto feeling sa ko mga talaga. nauna sa'yo. Oo. Isa sa kainaman ng medyo may edad ka na, pag nakikita mo yung mga pinag-aawayan at saka yung issue ng mga kabataan ngayon, lalo sa social media, mga petty na lang sa iyo. 'Di ba? Parang itong mga batang ito, ang mga pinaglalaanan ng oras ay hindi mahalaga. Pero ngayon nakikita mo na kasi medyo umeedad ka na talaga. It doesn't matter anymore. Kasi nga iba na yung views mo. So sa akin is like, mas nagiging kalmado pag maedad na. Actually, wala ka na talagang pakialam sa sasabihin ng iba. Kasi kung bata-bata tayo na, di ba masyado tayong mindful sa sasabihin ng iba, yung mga peer pressure, yung ba't si ganito may jowa na, ako wala pa, bakit si ganito binigyan ng ganito, ako wala. So parang kahit papaano, ay medyo malinaw na sa iyo kung ano yung gusto mo at hindi mo. At nagawa mo ng ilagay sa utak mo na yung mga bagay na hindi ka na naapektuhan, wala ka nang pakialam dyan. Bahala na kayo dyan. So, the ship has sailed. Kumbaga, pag binabalikan mo na lang, natatawa ka na lang. So, mas chill na siya. Ikaw na yung nakakatulong. Maganda rin, Dati, oo. lagi kang Oo nga, no? bata ka, humihingi ka ng tulong sa mas matatanda sa'yo, di ba? Yung mga sa magulang mo, sa tita mo, tito mo, mga mas nakakatanda.
Ngayon, parang ikaw naman na yung ganun, na ikaw yung nakakapagbigay ng tulong, ikaw nakakapagbigay ng advice. Tapos Financially bukod rin. Oo, kasi may kapasidad sa, ka na oo, magbigay. Oo. financially, emotionally, ganyan, spiritually, di ba? Ano na rin yun. Tapos, yung time mo na, yung time na nabibigay mo na rin sa mga mahal mo sa buhay. Kasi hindi ka na nag-iisip ng mga parang ibang gagawin mo eh. Parang matanda ka na, parang gusto mo na lang yung mga mahal mo sa Dahan-dahanin buhay. mo. Nanay. Lagi mong kasama. Kesa dati na parang happy-go-lucky ka lang, masaya ka Oo, lang. no? Parang Bored na ganon. bored tayo. Bored na bored tayo sa bahay na, di ba? Parang hindi tayo Oo, di ba? mapakali. Hindi. Parang konting Kay- ano lang, hindi, lalabas Kailangan ako, punta lumaboy. ako. Mm-mm. Oo. Siya Yung mga naman siya naman yung tipong parang kang nakadikit lang ang likod mo sa higaan, sa kama, sa bahay ka lang. Hindi ka na mahila palabas. ganun. Tapos kung ano yung importante sa buhay lang na lang yung mga iniisip mo, hindi na yung Yes. dating, wala, parang what goes around comes around, parang gano'n Yeah. na noon, Mm-mm. sige lang na sige, walang pakialam sa buhay, basta kung ano maisipang gawin, gagawin. Ngayon, hindi na eh. Kumbaga, pipiliin mo na lang din talaga yung mga bagay na gagawin mo na mahalaga sa buhay mo at sa pamilya mo, parang gano'n. Tapos nag-aano ka rin, nag-share ka na rin ng mga nalalaman mo na dati hindi mo naman din yun alam, parang naririnig mo lang din sa matatanda. Ngayon, ikaw na yung ganun. Parang andun ka na sa stage na ikaw naman yung nagbibigay ng kaalaman din sa mga mas bata sa'yo. Capacity mo na makapag-decide Yeah. or yung decision. Parang di ka pa sure. Before pa, syempre, need ng consent ng parents. Pero ngayon, at your age, meron ka ng sariling desisyon eh. Marunong ka na makapag-decide kung ano yung gusto mo sa buhay. Kung Alam ano mo na paano i-handle, no? mm na hindi mo na kailangan, although syempre kailangan din ng guidance, tatanungin mo sila o minsan sasabihin mo lang. Pero meron ka ng desisyon sa buhay. Ikaw na. Hindi na yung ano, kasi alam mo na rin naman kung ano yung tama at mali. At meron ka na rin na-experience. Diba? So, unlike before na parang, ay, syempre, mag-ask ka ng consent sa kanila. Tatanong ka ng mga bagay-bagay. Ngayon, dahil meron ka ng mga experience at may knowledge na rin, you can decide on your own na rin. Meron ka na capacity. Mas kilala mo kung sino yung mga totoong kaibigan mo. Na-filter Yeah. na through time. Nagsimula ang, ano pa nga, Friendster pa before, nagsimula ang Facebook. Punuan pa dati, meron pa dati nag-contest. Padamihan. Di ba yung parang puno, 5,000 na ako, next account na ako, may second account na ako. Padamihan before. Ngayon hindi eh. Ngayon ka nagsisimulang mag-delete ng mga friends na hindi naman significant sa buhay mo. Parang dumadaan sa timeline, hindi mo nga makatandaan kung sino nga to, di ba? So nagtatanggal ka na. Yun. So ngayon, na-filter mo rin kung sino yung mga truest friends mo. Yun. In that case, labas na ako dito ha. I will credit sa pag-edad yung ano, parang may emerging personality when it comes to aging. Na mas napupurify yung pagkatao mo in a way na, yun nga, yung compassion mo, mas lalong lumalabas, yung empathy, Yeah. at saka, siguro talagang ano, mas naman nagiging maunawain ka sa lahat ng bagay, sa sitwasyon at sa tao. Mm. Kasi, kumbaga ay sa dami ng pinagdaanan mo at nakita mo na hindi man nangyari sa iyo o kaya sa ibang tao, nakikita mo na may mga sitwasyon talaga na pag halimbawa nakikita natin ng mga kabataan na parang ang liligalig, isipin natin nakakapagod yung ginagawa nila. Pero at sa certain point kasi naging ganun tayo at nauunawaan natin na yun ay pinagdadaanan nila. Mm. So mas nagiging mabait tayo sa mga tao. Hindi yung tipong, 'di ba, ako sugod ako ng sugod, away ako ng away agad, 'di ba? Pala ano talaga, pala patol. So Pero yun. parang oo. O, ikaw pala patol ka lang, tahimik ka lang. Oo.
Pero ngayon kasi kung parang meron kang layer na pinipil na yung totoo pala, it's getting to my nerve. Kapag umabot na sa ganun, abay OA na ginawa nung isang yun, nung sitwasyon. Talagang ano na. Pero sa panahon ngayon, hanggat may ano ka pa, may layer ka pa ng, isang banat, sige, isa lang pagbigyan. Pangalawa, sige, wag mong patulan. Pero pag pangatlo, pang-apat, ayan, medyo may makakaharap ka na. Pero I mean, this way, naiiwasan natin, kasi ayaw na natin ng gulo, ayaw na natin ng pakikipag talo-talo. Kasi di ba sabi nga natin, yung sasagot ka pa sa albawa may nang ano sa iyo, imbes na awayin mo at balikan mo. Diyos mo, ipagdasal mo na lang yung tao. Kasi una-una hindi mo na naibigay yung gusto niya, na gusto niya awayin ka, ni-provoke ka, pero hindi mo ibinigay yun. Kasi nga, waste of time. Kumbaga meron na tayo talagang malinaw na paglalagyan ng oras natin at masyadong malinaw sa atin kung ano yung paglalaanan natin ng energy, most especially, ang energy natin pa-decrease. Hindi na tayo gaya ng bata natin na ang energy natin palapatol, kaya ang dami nating energy, ang dami nating yaw-yaw. Pero ngayon kasi, oo, mas pinapabaro na natin yung ating kapayapaan, yung Pipili ating, mo na yung lang. utak natin. Oo, doon na lang Diba? tayo We're sa always kung saying, ano diba, yung... parang we're choosing our battles. Oo naman. Kasi parang yung negative na emosyon sa akin talagang binabantayan ko. Anything na negative, lalo, siyempre ngayon sa trabaho ngayon, siyempre empleyado pa rin ako. May mga ugali talaga ang amo na minsan hindi mo mainawaan, pero sa utak mo, amo siya eh. Mm-mm. Pero parang kahit na na-hurt ka na, pero pipiliin mo pa talaga, ano ba to? Pepersonalin ko ba? O titingnan ko ba siya as something na nakaka-hurt na? Mm. Hindi eh. Ayoko siyang papasukin dito. So, nasa sa akin yun kung paano ko siya titingnan. Kasi kapag yun in-entertain ko, pag binalikan ko yung amo ko, baka may talas din yung balik ko o yung reply ko. Yung repercussion nun, hindi maganda. Mm-mm. 'Di ba? So, I mean, hanggat mapipigilan dahil wala namang masyadong blatant na rason para mag-reply ka ng hindi rin maganda, iiwasan natin. Kasi nga, it comes with the aging. Mm-mm. So, yun. I do give credit sa, buti na rin yung na may edad ka na. You're looking at things na in a different way na. Kapag mga ganitong age ka na, mas confident ka na kasi parang feeling mo, you know life better. So, mas may experience ka na, meron ka nang mas may alam sa buhay, nagiging confident ka na to talk about it. Dating ka na rin dun sa papunta ka pa lang, pabalik na ako. Tayo, di ba dati Ayun na kami yun. lagi na Oo. natin sa ng mga Oo. magulang. Mm. Ngayon, tayo na rin yung magsasabi ng gano'n sa mga mas bata sa atin. At saka madagdag ko pa, parang this is the best time talaga or parang pinaka prime time na ganon natin i-value yung ating mga relationships, whether it be friends, Mm. partners, Mm. yung mga magulang natin, yung Especially, mga, di ba parang, especially parents. oo, Kasi yung kabataan natin, parang ano lang, Alam natin. again, oo, parang parang, nandyan lang sila, wala kang pake kung nasaktan mo sila, okay lang. mm-mm. Ngayon hindi eh, pag feeling mo nasaktan mo ng konti, babawi ka agad eh. Ayaw mo na ng ganon. So parang you want to Saka alam mo na kasi yung pakiramdam eh. yes. Dahil magulang ka na rin. Lalo kung magulang ka na. Mm. Alam mo na, ganito pala yun. Mm. Pala So as yung much as feeling. possible, diba? Mas natututunan mong gustuhin yung sarili mo. Binibigay mo sa sarili mo ano yung dapat. Kasi before, Oo. ano kaya, ang generous mo sa iba eh. Whether, kung ano man yan, kung ano yung generosity na pwede mo ibigay. Sa ngayon, parang mas, kumbaga, mas, teka muna, ang dami ko naman nabigay na before. Ako naman, yung gano'n. May mga gano'n ka O, naman. parang yung walang guilt, di ba? Walang Parang guilt. ako Kasi, naman muna. oo, ako naman to. Mm. Pero syempre, iba din syempre pag yung, inuuna mo syempre yung anak mo. Pag may anak ka, iba naman talaga yon. Pero, at the same time, once you're aging, dumadating din sa point na bigyan mo din ng panahon yung sarili mo. Value mo na rin sa sarili. Diba? Di ba, Maria, tayo, lagi na lang tayo. Ang time natin, nasa pamilya lagi eh. Nasa kanila. Pero binavalue namin yung me time. Katulad kay Ria, me time siya, nakakanta siya. Akin lang yun. Ako talaga, yun Oo. talaga. Yun. Alam na ng dalawa yun na masaya ako once na ginagawa.
Adil, akin lang to eh, yung ganon. So, Mababaw pero yun lang okay na. yes, kasi pahinga, actually ano na yan eh, one thing na pahinga rin namin kasi yun. So, bukod sa me time namin yun, binibigay namin sa sarili namin as pahinga din. Talagang napaka-appreciative mo na. Yes. Sobrang kahit anong liit ng bagay, kahit ang bulaklak sa umaga, pag nakakita ko ng bulaklak, ang ganda-ganda. Tapos, alam mo yung, may pinapanood ako recently na vlogger, taga, siya, Bohol. Tanungin ko ba? Hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagsasalita, pero, ang video, parang, ginaya doon sa Chinese vlogger, si Lizzy, na ang pinapakita lang niya is yung ginagawa niya, pero ang background niya is yung nature, Marine. yung tubigan, yung rice field, nagluluto Ito siya. lang siya. Oo, lahat ng kakainin niya galing doon sa paligid niya sa itinanim niya. Pwera na lang doon sa Nice. mga baboy. Mm-mm. Oo. O parang merong something na nakukultivate na in a way, inuunawa ko. Bakit gustong-gusto nating i-consume yung mga ganitong content na ganitong age? Mm-mm. Kalimitan sa atin, lumaki tayo sa probinsya. Mm-mm. So, kung ano yung buhay natin ngayon, minamatamis talaga natin every time merong magpaparealize sa atin at saka magpaparemind sa atin yung buhay nating simple pero napakaganda. Yung tubigan, nagluluto, nagpipitas ng kamatis. Isipin mo pagkain mo hindi mo binili, pinitas mo lang. Yung relasyon ng nature sa kakainin ng tao, parang ginawa mo lang is nagtanim ka. Tapos the rest yung Panginoon na ang bahala doon sa proseso. Pipitasin mo na lang. Those kind of things. Oo, na-appreciate mo yun. Hindi katulad ng bata natin, parang hindi natin na-enjoy yung sagsaga ng maligalig days natin. 'Di ba? Kasi ang dami nga nating iniintindi. Pero pag Busy gantong pa sa settle down ka na, 'di ba? Hindi naman pa sobrang na-appreciate mo yung lahat na may kinalaman sa natural, sa pinanggalingan mo. Anything that will remind you of your childhood memories na sobrang golden years. So Naging parang, mababaw na. Mababaw. oo na, Parang gayahan lang. oo. Kasi nung bata tayo, explore lang tayo na explore ng kung ano Oo. yung pwedeng mangyari sa buhay natin, ano yung magagawa natin. Wala tayong ano sa Wala paligid. tayong pake actually. Oo. Yeah. In connection dun sa food ha, na-appreciate na natin kung ano yung mas magbe-benefit ang katawan natin. Yes. Conscious na. Siyempre, ayoko naman puntahan yung kapitbahay Maintenance. niyan. Hindi, di ba syempre, kasi ayaw mo nang pumunta dun sa magme-maintenance ka eh. So syempre ngayon, ang gagawin mo, i-appreciate mo yung natural na pwede mong gawin para hindi ka umabot dun sa ganon, na hindi ka dapat magme-maintenance. Anong dapat kong kainin? Saglit, bago ako makaramdam nito, sabi mo nakakaramdam ka ng konting ganito, naturally, ano bang kakainin ko para mapigilan ko to, di ba? So ayaw mo kasi umabot dun sa gamot eh. So ang gagawin mo, i-appreciate mo yung mga kung ano yung dapat na kinakain mo talaga. Herbal. Kasi before, Oo. nung bata tayo, kung ano lang yung masarap. We don't care. Di ba? We didn't Oo. care kung Kung ito ba anong matamis, kung anong maalat, Sobra ba yung kung kinakain anong natin yan? malinamnam. Yeah, wala tayong pakialam kung mataas ang cholesterol noon. Wala tayong pakialam kung ito Oo. ay ang taas ng sugar. Wala Kain tayong lang ng kain, kahit ano. Part of it is we're taking care of our body, pero we appreciate those natural things or mga food na dapat kinakain natin noon pa. Pero dahil hindi natin na-appreciate kasi nga nung bata, superficial, kung ano lang yung masarap para sa atin. Tapos, wala tayong iniintindi kung mag-benefit ba tayo dun sa ganun. Diba? Pero masarap pa rin ang candy, ha? Tapos Ayaw mo ayaw ko na nung maingay, yung magulo. Ouch! Ouch! Diba? Yung parang gusto mo lang, hindi masyadong maliwanag yung ilaw. Yung parang, lights on, lights off. yung mga Pero gano'n. yung Yung mga maingay, totoo yung maingay. Parang ayoko na masyadong, masyadong. Out. yes ka na sa mga gano'n. Kumpara dati kahit naman anong ingay, carry lang natin yan. Kasi nga mismo tayo maingay din. Siyempre, pag may edad ka na, di ba, yung dapat may lakad. Over the weekend, lagi may plano, o labas tayo, kain tayo. Tapos kung dati, pag hindi natutuloy yung lakad, nabubwisit ka doon sa reason kung bakit hindi Nagplano. natuloy. Oo,
Dahil syempre, hindi na naman lalabas, nakakainis, boring. Pero ngayon, pag hindi natutuloy, sobrang ang saya-saya mo. Ano, extra I time na love, kwento. Alam mo yun? Salamat. sobrang, Loy, ang Parang dami hindi kong ka pwedeng gawin sa nakikilos, hindi bahay. ka Oo, magbibihis. oo, Yes, maghiga lang ako, tapos chill lang ako sa Netflix, tapos aso ko, correct. I'm fine. Paalam na world. Kasi Bahala diba na parang kayo. kung isipin mo, kung tipong 4 hours ang mawawala sa'yo dahil lalabas ka, diba 4 hours yung Oo, yung extra time. yes. oo. At saka we value, yung sleep too much. Lalo Oo. on my part. Hindi ako Maga, talaga, di ba? kahit gaano ka ka-vocal before, parang ayaw, nahihiya ka eh, ganun. Ngayon, hindi ka na nahihiyang magtanong. Yung parang, hindi ka na nahihiya na baka Wala isipin na. sa akin, ano ba yan, ang tanga-tanga, ano ba yan, walang alam. Mm. Hindi ka na mag-iisip ng ganon. Ang sayo lang, gusto mo ng information, yun lang. Di ba? Tsaka tapos Eh, ano siya eh, sabihan ka ng parang yes. baliwala. Eh, di Eh, ba? kasi kailangan mo ng Ikaw info tatanong eh. ka. Correct. Kailangan mo ng information eh. So, wala kang pakialam. Wala kang Wala, pakialam kung hindi mo ganun. na. Oo, tsaka ano na rin eh, hindi mo na iniinda yung yung parang um Kahiya. yung parang kaya mo na magsabi ng no. Mm. Hindi Yeah. Oo, hindi na yung parang nakakaya baka makasakit ko, Nakakaya baka ko ano ganyan. sabihin o baka ma-offend Oo. ko. Oo. Mm. Or Pero hindi, kaya mo na-handle mo na. na yung word na baka mapahiya ako or Oo. nakakahiya to. Kumbaga, O kaya hindi. mo nang i-justify after. Kasi sabi mo nung no, kasi ganito. Kumbaga, kaya mo nang backupan. Tsaka sa mga choices ng binibili, kung dati ang purpose natin is yung parang ano bang iisipin ng tao sa atin kapag nakita ang suot natin ay gano'n o ganito. Parang sa akin kasi is as long as komportable ako at Mm. maayos naman kapag isinuot ko, Hmm. aliwali sa brand. As in, kasi iniisip ko, imbis na paglaanan ko ng presyo, yung habulin ko yung presyo na yun para magmukha lang akong mayaman or presentable dahil may brand. Parang Wala hindi na. siguro. Di, Oo, dati Kasi unnecessary yung parang, na. kabataan kasi natin, syempre parang nga tayong excited tayo pag may mga damit hindi ko tayong naman naging ah, problema yun even before. Kasi parang feeling ko kung oo. ano yung gusto kong itsura ng isuot ko, regardless kung anong brand Yun yan. yun. Oo. Oo. Kay Kumbaga, branded kayo. hindi ako nag-adjust doon sa area na yan. So, I don't care kung Teka branded muna, or hindi. entry ko nga yun eh. Oo. Isa yun. Hindi, kumbaga dati, syempre, naging OFW ka, kahit papaano, syempre, nakakabili ka ng pero dumating dun sa certain, saglit nga, sino ba ini-impress ko? Eh, hindi naman din, yan, hindi siguro, parang ang dami kong mas dapat paglaanan ng pera na to, kaysa naman habulin ko ng habulin kung ano yung impressive at hindi sa mata ng ibang tao. Kasi parang kahit papaano, meron akong mga naging kaibigan dito na alam kong maling tao sila kasi parang napapressure ako pag ang suot ko ganito. Nakikita mo na yung ganitong klase ng mga tao na naiiwasan mo na tuloy. Alam Pwede mo mo na agad na parang ganun. kapag ang tao na to hindi kayo vibes, huwag ka nang mag-effort. Thank you na lang. Kasi Mm. kapag idiniretso mo at alam mong hindi naman kayo vibes sa umpisa, baka maging rude lang. Mm. 'Di ba? Parang nasayang, maraming masasayang kasi. Pero hindi ko naman din pinagsisisihan na nangyari yun kasi mas nagiging highlighted sa akin kung anong klase ng tao yung mga gusto kong kaibigan. At kung anong klase ng tao yung dapat kong iwasan. Mm. At na-realize ko rin, ang pinakalalo na is, kung hindi mo talaga yung crowd, huwag kang magsumiksik. Kasi hindi ka Correct. magiging natural. Yes. Oo. Maaaring Mahirap for a mag-pretend. time, naramdam mo na parang, uy, ang sosyalan nito ah. Parang, okay ako. Hindi, Yes. hindi. Hindi genuine yung Bumalik ka doon. happiness. Oo, bumalik ka doon sa sinangag at itlog lang. Kesa doon ka sa salmon and salad. Sama. Tama na may almond. Tama. Oo, so yun yung malaking lesson sa akin na parang kayang-kaya kang saktan ng mga tao if only you will let them na gawin yun sa iyo. So, Mm. yung kung ano yung tinotolerate mo, yun talaga yung ibibigay sa iyo. Mm. Yes. Yun. And what comes with aging talaga is, mas nagiging malinaw talaga sa iyo yung pagkatao mo. Tanggap mo na hindi ka ganito, tanggap mo na ganito ka. Mm. Tanggap mo na hanggang dito lang ako. Pasensya ka na, hindi tayo magkapareho ng gusto.
at hindi para ka maka-offend is nire-respeto ko rin yung space mo. Therefore, magkahiwalay lang tayo. Hindi natin kailangan maging close. Pwede lang tayong maging magkaibigan sa ibang bagay, Acquaintance na makailangan ka lang. itanong. Oo, may itatanong din ako sa iyo. Yun lang tayo. Pero to go beyond at maging besties, PFF, huwag nating i-effort. Waste of time lang. Di ba yung kaibigan ko rin, di ba ang tagal na yung kong kaibigan dito since nag-abroad ako. Pero hindi kami pareho ng wavelength eh. Hindi Yes. kami magkaaway, pero hindi lang kami nagkikita kasi nga, hindi kami pareho ng gusto ng pinag-uusapan. Kaya nga wag pilitin ang friendship. So mga gatong edad, alam mo na kaya mo na kaya mo na kahit ikaw lang, kahit yung mga distant friends mo, okay na yun. Kaysa pilitin mo pa. Kaysa pilitin mo pa yung ibang crowd para hanapin mo pa. Mas may importance na sa'yo yung financials mo. Dati parang, kasi parang, bili, ano ba maganda, bili. O, sa anong gagawin ko? Bili-bili na kung ano. Nagkaroon ako ng komisyon, saan ko magagastusin to? Yung gano'n. Ngayon, hindi eh. Ano mo yun, parang meron ka ng, Save. saan ko gagamitin to? Saan ko ba, ano bang pwede kong, i-goal dito? Yung gano'n. Mas maingat ka na. Last week lang, natawa na lang ako kasi ang hawak ko, resibo ng SSS, resibo ng pag-ibig, resibo ng insurance. Kasi di ba parang ang dami mong hahabulin kasi nga, nasa anong edad mo na? Kasi nga di ba ayaw natin maranasan na humihingi. Nasa generation kasi nga tayo ng sandwich. Nagpo-provide tayo sa mga magulang natin. Magpo-provide din tayo sa mga bata sa atin. Eh, kamusta naman tayo? Hindi tayo pwedeng magdikta na, hoy, bahala ka na pagtanda ko ha. Kaya nga, syempre, parang, kung ganyan, na may kapasidad ka pa na mag-prepare para sa future mo, aba gawin mo na. So, hello SSS, tsaka hello insurance. So, mas inuuna mo na ngayon yung kung ano yung kailangan mo by pag-edad mo. Pag hindi mo na kaya magtrabaho. Yung importansya, no, ng security, financial. Financial. Kasi nakikita natin ngayon yung mga may edad sa atin, di ba? Swerte nila, may mga anak sila na mababait na nagbibigay. Paano rin naman yung mga hindi pinalad na magkaroon ng anak? Tapos hindi na sila pwedeng magtrabaho. So, aasa ka lang sa bigay ng kung sinong maawa sa iyo. Ang hirap naman nun. Doon Yun na siguro lang. papasok yung gustuhin mo na lang mamatay kaysa maging pabigat sa Naman. iba. Di ba? Oo nga eh. Pero alam mo yung doon papasok yun na din eh. Yung parang before, sana pala naituro sa akin na mag-save ng maaga. Kumbaga parang, Earlier. oo, sana earlier ko pa natutunan yung importance ng savings, ganyan. Pero, hindi ko rin naman pinagsisisihan. Kumbaga, sige, magiging thankful ako kung maaga na i-introduce sa akin yung na mag-save ka, na ganyan. Actually, dati, marami namang nagsasabi na sa atin yun nung bata pa tayo eh. Pero hindi lang na-explain ng tama. Kaya inisip natin, teka muna, ngayon ko kailangan eh. Importansya niya. Oo. Bakit ngayon ko kailangan eh? Ngayon ko gustong gumala. Ngayon ko gustong bumili ng ganito. Anong gagamitin ko kaysa isi-save ko? Ang tagal pa nun. Hindi na i-explain sa iyo ng tama kung ano yung importance ng gano'n. Pero syempre, again, hindi ko naman pinagsisihan kung ano yung mga nagastos ko nung mga bata-bata ako dahil Enjoy mo naman yun eh. Na-enjoy ko naman siya. More yun yan, di ba? Mas matiisin na. Happy pa po ba kayo? Kasi di ba parang dati kasi yung mga kabataan natin parang, ay hindi, pag ayaw mo. Ngayon, kayong magtiis. Mas madali kang makontento. Oo. Kaya naghahanap ng maraming ano pa ba. Kung ano na lang andyan, di ba? Okay. Nakailang ano na naman siya. Hindi ka maghahanap ng ano, Oo. ng wala. Oo. Kaya, so mas madali kang makontento nga pag may edad na. Oo. Mas kaya mong tanggapin yung tao kung sino talaga sila without judging them. Before, Yes. diba, bakit siya ganun? Bakit ganun? Ngayon, iniintindi mo eh. Mm-mm. Yung parang, Mm-mm. why not? Gusto niya yun eh. Why not? Ganyan siya eh. Oo. Yeah. Mas iniintindi mo. Oo nga, parang mas Lagi mo hinahanapan ng mas nagiging reason. tayo. Oo, mas nagiging compassionate tayo. Understanding. Yung Oo. parang,
ano bang best example? Yung parang iniisip mo na lang na, ano, Mabuti siyang tao. Wala siyang inaagrabyado. Lagi tayo nandoon. kung ano, kunyari, Marespeto lalo kapag naman. merong may ginawang hindi maayos, isipin mo may reason yan. Yeah. Yun na lang, Tingnan mo, may yun reason yung may yan. ginagawa. Meron tayong Hindi na maganda yun hindi na maganda yun. Pero isipin mo, hindi, Oo, may baka kasi reason may yan bakit ganitong may ginawa yan. sitwasyon. Oo. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Exactly. Di Kasi ba? wala naman tayo dun sa sitwasyon niya. May reason yan. Yan. Teka, matanong ko lang, kung halimbawa yung ganitong nating way of thinking, tapos dinala tayo dun sa edad natin na bandang 25, yung Mm. kasagsagan ng maligalig tayo, kamusta kaya tayo? Ang Baka bait-bait lahat tayo natin. nagmadre. Ang bait-bait. Ako nagmadre. Bait natin siguro. Nako. Sa weekend saan ba tayo? Nihilo tayo. Okay. Hindi kasi ako pwede. Baka next year pa ako pwede. Okay, kita tayo next year. Hindi tayo yun yata. Pag ano. Baka ko ako maduduwal ako. natin nun siguro. ng ating nung time na yun. Hindi natin na-enjoy. Tayo. Hindi natin may enjoy. Promise. Kung ganito tayo, hindi natin may enjoy. Na-realize niyo, pag umeedad tayo, mas marami tayong laging, kaya pala. Kaya pala ganun. Okay. Kaya pala hindi naging kami. Kaya pala ako naandito. Binibigyan mo ng kasi din justification. Yung natin yung pang-unawa natin sa mga bagay-bagay. Parang andun lang tayo sa kung ano lang yung naandoon nung oras na yun, nung araw na yun. Hindi pa ganun pa. Hindi, ang nakakatuwa dito, ang ironic dito, kung kailan pa pala bumata natin, pero mas lumilinaw kung ano sa atin yung sincerity, kung ano sa atin ang genuine talaga na intention, kung ano talaga yung mas mahalaga at importante, 'di ba? Mas lumilinaw sa atin 'yun. Although pa pala bumata natin, doon natin mas nabavalue yung mas importanteng pahalagahan sa paligid natin. Hanapin ka, ikaw yung nakasalamin sa ating apat. Hoy, disclaimer ha. Nagsasalamin lang ako pag ako sa gadget. Meron na akong basang kaganyan. Okay. Meron pa kunyari may label. Yung may label, kunyari may label sa sa food. Hindi agad-agad na sa sobra, kunyari sobrang liit, pipicturean ko pa para ma-zoom ko. Ako nga may magnifying glass sa office eh. May talaga. Natatawa na ako. Diba? Talaga yun. Kapag medyo bumasa ka na ng palayo, medyo iniidad ka na talaga. Kasi may ganung basa. Sinisipat mo pa. Hindi, ang nakakatawa kasi yan, dahil syempre, di ba, inaasar natin ng mga matatanda sa atin, ngayon, it's your time. It's your time to parang alam mo, pag may mga moment na ganun, parang may mga moment na ganun, parang feeling ko nandyan yung mga matatanda sa atin na parang, see, back to you. Si Don, si Greta, or kung sino yung nag-gray hair na, yung parang umahanga tayo, no? Hindi, parang isip ko, looking forward ako na mag-ganyang hair. Kasi ang ganda. Kaya nga, pero relax ayoko pa, relax. Hindi ibig sabihin, humahanga tayo doon sa may mga edad na sa ate. Siyempre, yung mga bandang linyang 60 pataas na. Pero pa rin, ang gagwapo at ang gaganda pa rin. Tingnan mo si Albert. Correct. Oo, si Albert, ano ba yun? Tingnan mo si Alice. Si Alice, standard model. Pero si Albert, hindi ko mag-gets. Anong problema nito? Jeans nila, no? At saka na-realize ko talaga, anything na ipapagawa mo sa mukha mo, sisingiling kapag tanda mo. Correct. Siyempre, nandun pa rin tayo, papabotox na ba ako, papabanat na ba ako? Pero hindi eh. That's why mas na-appreciate pa rin natin, mas gusto pa rin natin na pag nakita mo siya, sino pa ba yan? Parang asan ang ilong niya dyan? Asan ang pisngi niya dyan? Correct. Tingnan mo si parang si Kian Santos. Diba? Mas na-appreciate natin yung ganda niya. Na nila, no reunion ng gimmick ba yun? Gimmick. Gimmick something.
parang na-zoom in yung mukha niya. Ang dami niyang crow's feet, ha? Oo, Pero ang oo. ganda niya. Yes. Pero ang ganda Kasi niya. natural. Wala. Makikita mo sa mukha niya, wala. Dati, di ba, may mga ganyan na ayaw nila na mayroong fine lines sa mga gano'n. Siya nakita ko, nung tumawag, puro Inaano yung crow's feet tinatakpan dito. nila yun. Pero ang ganda niya. Yeah. Recently, alternatively, si Claudine nagpa-interview din. Di ba ang mas matitingnan mo yung baba niya, extended? Yes. Oh. Oo, mukha tuloy Kasi nga meron siyang pinagawa. Oh. So imbes na ang dami nating mapupulot. Every time na may makikita tayo sa palabas, ang una nating makikita is yung itsura kasi, may pinagawa at hindi. Pangalawa, masaya ba yung tao? Dito natin yung perfect comparison ng yung tao. Siya yung pinakamaganda before, di ba, si Claudine. Totoo naman, pag Yes. kinumpara kay di ba, kay Barreto Judy Ann, eh. laging kawawa si Judy Ann, Barreto Barreto. eh. Oo, siopaw si ano, ang mukha, Yeah. siopaw ang pisngi, ganyan. Oo. Si Judy Ann, laging kawawa pag pinag-compare. Pero Hindi. tingnan mo, umiikot talaga ang mundo. Judy 'Di Ann, ba? ang ganda ni Judy Ann ngayon. Masaya siya sa buhay niya. Wala siyang konsumisyon sa naging asawa niya. Si Mm. Claudine, ang dami niyang konsumisyon. O ba parang tingnan mo, imbes na mainis tayo kay Claudine dahil ganun yung nangyari, pero nung naringgan mo yung ano niya, parang mas naawa ka pa nga sa kanya eh. Kasi nga, sa dami ng pinagdaanan ng tao, tapos binabash pa siya, na mismong sarili niya, gusto niya nga rin magpakamatay na. Kung kayo nabubuisit sa akin, lalo pa ako. Kumpara dito sa tao na nagkaroon ng asawa na matiwasay, matino, hindi naging konsumisyon at hindi nagpabotox, alam mo yung kalmado lang. So mas natututunan natin dito talaga, iba talaga kapag halimbawa, alam mo yun, yung choices natin sa buhay, Yes. yung mga pinipili natin, na yan ay may significant effect pag edad natin. Walang So, influence of other people. Yun eh. Kasi oo. nagkaroon siya ng ampon. Wala siyang Pareho tinago. sila. Pareho silang may Di ba? ampon, yun? Wala siyang tinago. Lahat dinisclose niya. So ngayon, walang Oo. ibabalik sa kanya yung tao na controversy kung ano yung dun sa ampon niya. Kasi wala siyang tinago eh. Disclose lahat eh. Lahat yon choice niya na hindi siya nagpa-affect sa external factors. Yung maturity nga, that comes with age eh. Well, hindi naman lahat. Pero normally, pag nag-age ka talaga, nagmamature ka talaga. Based dun sa experiences mo, based dun sa mga pinagdadaanan mo sa buhay, parang nagmamature ka based doon. So, yun yung pinakamagandang nangyari sa'yo dahil may maturity nangyayari sa'yo. Alam mo na kung ano nangyayari sa buhay. Mas na-appreciate mo yung nangyayari sa buhay mo. Mas na-appreciate mo yung ibang tao. Mga ganun. Huwag lang dumating yung time na parang kailan matanda na tayo, saka lang tayo Tsaka tayo magagahol na magpaka-fit, no? Yeah. Hindi, ngayon pa lang. Kasi nga dahil kasama na may impact na sa health eh. Hindi lang siya physically Oo. na maganda ka tingnan or ganyan. Pero hindi na siya ganun eh. May impact na sa health mo. At saka yung immediate effect, pag meron tayong ginawa at hindi ginawa, let's say, magpuyat tayo, right away ha, yung impact sa atin, pag pagsisisihan natin yun ilang araw kasi puyat tayo, hindi tayo Bye-bye. makafunction. O sige, Diba? O bawa, best mag-inom tayo, malasing, talagang kalbaryo sa'yo susunod na oras ng buhay mo. Hindi katulad dati, pagka-laklak, tapos masuka ka lang, bangon ulit. Kaya bukasan, Laklak ulit. Parang himas-masan lang, inom uli. Ito, nagluto ako Lasang alak pa yung hininga mo. Nagluto ako ng salt and pepper squid kanina. Diba deep fried, tapos fry ulit, pan fry, ganyan. Nung kinain ko, parang guilty ako kasi parang feeling ko, psychological na lang, feeling ko tumaas agad ng cholesterol ko. Dahil deep fried siya. Oo, parang ano ba to? Dahil ba fried yung kinain ko? Parang feeling ko, ano ba yung nararamdaman ko? Dahil ba, ma-cholesterol yung kinain ko? Yung ganun agad. So, yun pala yun. So, it goes to show na what comes good with aging is maingat na tayo sa kinakain. Totoo ba? Maingat na tayo sa kinakain. Being conscious na. Or hindi man totally, Minsan. maingat. Parang may nararamdaman tayo, uy, saglit ha. Parang mindful na tayo, huy, oy, mataas ang salt content nito ha. May control na rin. Yun. May pagpipigil, di ba? Oo. May may concern. Yung iisipin mo na kung paano mo siya kakainin. Teka lang, kunyari, eto, si Isabella may cake dahil birthday.
Di sa, Ah, isipin mo, di ba, gaano kalaking slice ng cake kakainin ko? Teka po, ano yan eh? Starch, puro sugar. sugar, ganyan. Oo. Konti Yeah, lang. yeah. Gusto Yeah, ko, yeah. pero What konti comes na with lang. Yes, Okay na ayaw na ako. natin ng matamis. Yeah. Ako Hindi rin. Ayoko naman, na ng gusto ko pa rin. hindi, ako takot talaga ako sa matamis. Ayoko ng cake. Oh, Ilang gusto ko beses pa dito may rin. birthday ako, hindi talaga ako kumakain ng cake. Bihira talaga. Feeling ko pag what comes good with aging na napakatipid na natin. Yung alibawa yung bibilhin nating gamit, sure tayo na yun ay gagamitin natin ng ilang beses na talagang gagamitin talaga. Hindi yung Mm. for the sake na gusto mo lang bilhin, gusto Hindi. lang ng mata mo, tapos Try. Oo. i-display mo lang. Yeah. Parang mas ngayon na, eto, bibiling ko tong tsinelas na to o tong sapatos na to. Talagang ako ay seserbisyuhan nitong sapatos na to. Siya ang magsasawa sa akin hanggang masira. Tsaka ko lang siya papalitan. Minsan, di ba, yung katulad sa mga damit ngayon, mas gusto mo yung komportable ka at saka Of Yes. course. Mm-mm. mas mahal siya ng konti dahil yung niya, tela niya is okay lang. Ganun din minsan sa bedsheet kasi nga sobrang init ngayon. Dati nun sa Singapore, binibili ko mga $10 na kasi gusto ko yung mga kulay, ganyan. Correct. Parang Oo. ayoko na kahit bumili ako ng mahal kasi mas soft siya. Quality. Oo, yung Yes. Quality, oo. Oo. okay kahit na hindi na ako doon sa ganda ng kulay niya. Correct, Dati correct. yung color, Gusto mo masarap-sarap na pillow na oo, malambot-lambot. malambot at saka yung na Plush pillow. oo, na unan. Kasi nga, mas gusto mo yung comfort. Minsan kasi hinahanap mo rin yung parang kahit pag gumastos ka, basta masaya ka rin Basta, naman nagagamit yun o oo. masaya ka. Halimbawa, may pinagbibigyan ka na mahal yung binigay mo kasi gusto mo dahil masaya ka na binigay mo yun. Minsan may mga ganun pa rin Mm. paminsan-minsan na pa. Okay Hindi lang. mo rin, kasi naman ako, iniisip ko naman minsan parang pera lang to eh. Hindi naman to, pero yung ikakasiya mo sa pagbibigay mo o sa pagbili mo ng ganito. Ah, Parang kahit pa paano, meron ka pa rin naman sa sarili mo. Kasi kailan ka pa bibili nun kung hindi mo na kaya? mm. O kailan ka Yeah. pa, Okay. kailan mo pa gagamitin yun or Mm. kailan ka pa magta-try gumamit nun pagka hindi na pwede, di ba? Yung parang mga gano'n, may Mm. paminsan-minsan. Ang kainaman sa umeedad na, sobrang natatouch tayo kapag ang tao may binigay kahit maliit na bagay lang or kahit yung maalala tayo eh. Di ba? Yes, sobra. Mas True. nagiging tayo na kamustahin True. ka lang. Ay, naisip ako ni Uy, Mm-mm. naalala mo na na birthday ni Mm-mm. Sobrang thankful na tayo. Kahit nga walang regalo. Maisip ka lang nung tao sa dinami-dami Mabati ng na. distractions, Tapos nagawa pa niyang batiin ka, maalala ka. Or So, yung yun yung kahit wala maliit na nga bagay. okasyon minsan eh. O Yung maalala Yun. ka, Mas gusto ko yung walang mahal, okasyon. Tapos kamusta kinamusta ka ka. lang. Yeah. Mm-mm. Minsan nga binibigyan ka ng hindi mo ine-expect na may bigay pa sa'yo. Yung mga ganon. Yung parang Mm-mm. Kayo ba unexplainable. yung Random. messenger nyo, grabe pa rin ang mga messages. No. Ako din. Eh, Minsan sa isang araw, parang pwede nang tahimik. wala eh. Tahimik nga. Tahimik. Mm-mm. Kayo lang. Yun nga. Tayo Parang lang, oo nga. Kasi hindi nga na minsan katulad. parang ako nga minsan ako pa yung nanggugulo. Kunwari kay Emma, kay Mama Grace, sa Yeah. inyo. Hindi na siya ganun Makita ko lang yung kabise, mukha. no? Yung messenger natin. Hindi, ganun din eh. Parang before, talagang bombarded ka ng Dami mga lahat. may Ang daming group messages. chat, ang daming Oo nga, no? Yeah. Yes, oo. Parang Hindi ba gusto parang ko ang lungkot malinis na? lang. Hindi ba parang ang lungkot na? Hindi ka na rin parang hindi ka na rin minsan interesado sa eh. Oo nga, no? Hindi kasi Yung before, interest parang mo, dapat oo. dapat connected ka lagi sa internet eh. Ngayon parang inisip Kasi mo, nga, di ba, may FOMO nga, fear of missing out nga, di ba? ngayon parang minsan naisip ko, pwede Bala ba? kayo dyan? Oo nga. Oo. Bala kayo dyan. Oo. Totoo. Hindi na ako makikigulo dyan. Problemahin ko pa, minsan problema. Hindi na, the lesser the information, okay na. Tsaka napansin mo, siyempre, nung umeedad na talaga, halimbawa, every time na magba-birthday tayo, siyempre, kaarawan natin yan eh. Kumbaga, parang nararamdaman kasi natin yung necessity na kailangan makaramdam tayo na special tayo.
So parang, alam mo, ang tendency nung bata-bata tayo, umingi tayo naghahanap tayo ng attention. May regalo ba sa akin ganito? Naalala ba ako ni ganito? Bakit yung pamilya ko hindi ako pinaghanda? Bakit parang konti lang ng ganito? Eh, nung umiedad ka na, parang, ang importante na lang sa iyo, binati ka nung jowa mo, naalala ka nung nanay, tatay mo, nung kapatid Yung, mo. yung mga The rest, bonus na! important people. Correct. Important people na lang hinahanap mo. Oo, parang, di ba every time, basta ang lagi ko lang parang inclusive na talaga is sa mas kapag birthday ko, balloon at saka cake. Kasi yun yung birthday, yung frustration ko eh. Pag Wait birthday, lang. dapat may cake. At may balloon. Wah, may balloon. May Birthday at balloon! Siyempre, kakantahan ka eh. Oo. Siyempre, pag may Ako cake, naman may okay lang kahit balloon. walang balloon. Pwede na akong Ikaw! Sa akin, mura lang ang balloon ga. Mas mahal nga cake. Nakakami na naman to ng cake niya. So, yun. So, lagi yan, matik yan. Balloon, birthday, kadikit na yan. Tapos candle, yun na yun. Sorry, hindi Tapos, ako mamumon sa balloon. Ikaw ba? Kaya every time, di ba? Grace, kailangan mo may balloon. Ako, required akong may balloon. Kasi yun yung birthday. Ang pinaka, di ba, simbolo ng birthday, cake at balloon. Kahit walang handa, basta may cake at balloon. Kahit walang handa, at balloon. Hoy! Huwag kang ano! Ganyan na kayo. Isabella, maintindihan ko. Kailangan niya ng balloon. Kaya nagballoon talaga kami. Hindi ko mag-gets. Basta may balloon. Wala kasi hindi kompleto ang birthday pag wala yung logo. Oo! Buti nga hindi ko dinagdagan ng pinya na may tusok ng ano eh, ng at saka ng cheese at saka marshmallow eh. May cake at may balloon at may piñata. Parang ano, walang pinagkaiba yun doon sa, halimbawa, yung mga okasyon ng Valentine's, Pasko, Bagong Taon. Bahala na kayo, mag-party kayo. Pero before, kayo. ito. Tingnan mo to. Dati, Si mga Mama Grace, bata-bata nung pa. birthday ng tatay, yung may balloon, may ano, Diba, sabi ko sa inyo, may balloons eh. nag-decorate. Diba? Parang Oh, yung mga nakakatuwa ganon, rin sige, pagbibigyan natin. Yung may party eh. May tindahan yung balon. Hoy! Wala lang ang party. At least balloon festive. Buti nga wala pa ang happy birthday ako ni-require. Uy, pero before, di ba natatandaan nyo, dati, Yun lang. pahabaan tayo ng messages. Minsan may mga picture pang pinopost sa timeline natin, di ba? Ngayon parang kakapagod na. Okay na, maintindihan na itong balitin mo happy birthday. Huy, happy birthday. Diba meron pa tayong portion na copy-paste yung ni-greet ko sa iyo nung mahaba-haba. Ini-repost na lang. Alam mo na yan. Nasaan ka mang age ngayon, nasaan kung ano mang edad mo ngayon, inamnamin mo yan. Kasi nga, time will come. Your time will come. Yung lahat ng espasyo na meron ka ngayon, nasa kabataan ka, nasa teenage years ka, nasa adulthood ka, enjoy mo yan. Kasi kami, nadaanan na namin yan. Andito na kami sa pre-menopausal nga niya. Oo. Totoo naman. Aray ko. Kahit anong pushback namin, hindi na namin maiiwasan yan. On the way na kami doon. Yes. Nakatakda na kami kumbaga sa oven. Made Nakahilera na ito. Hindi na yan maano. All we have to do is to embrace it. Enjoy it. Oo. At yung mga kabataan ngayon, enjoyin yung pagiging bata nyo, enjoy yung pagiging teenager ninyo dahil it will come a time na gaya ngayon, pag binalikan ninyo, sana maalala nyo yung magagandang nangyari, yung karanasan nyo na naging bata kayo. Magpaka-wild kayo pero wag destructive ha. Wag yung nakakabala, wag naman kayong nang bubuisit. Anyway. Parents, no? Lahat. Spend your time Oo. wisely. Still, marami pa rin na reason para ipagpasalamat kahit anong edad ka. Ngayon, nandito kami sa mid-40s, di ba? Oh my Mid-40s gosh. na. Yeah. Oo. My God, isipin mo ba na sasabihin natin to? Kasi lagi tayo nandun sa,
lagi tayong may tinitingnan na magulang na, uy, 40 na sila, parang tanda-tanda na ng 40, hello, ano ka na ngayon? Di ba? Pero Yeah. ito pala ang pakiramdam. Nung dating tinitingala mo, is ito na pala ang pakiramdam. So, ibig sabihin, yung tinitingala mo dati at kasalukuyan, namnamin mo kung nasaan ka ngayon. Dahil darating ka doon, wag kang mainip. Oo. Correct. Enjoy the ride. The journey itself, i-enjoy mo. So, again, buti na lang is yung mga mata namin is open na kami sa kung anong magaganda. Kahit saan kami ilagay, lagi kami makakakita ng maganda. Siguro dahil na rin kami pinanganak ng mga masasayang bata, no? Yeah. Lagi kaming may reason para i-celebrate, ipagpasalamat, i-acknowledge, i-accept. So, I guess, ito yung episode na talagang medyo monumental kasi nga, ito yung kasalukuyan namin mid-40s. At yung what comes good with aging is eto nga, mas open ka na sa napakaraming bagay. Mas nasosort out mo na at mas malinaw kung ano sa'yo ang ka-vibes at hindi, ang ayaw at gusto, ang no sa yes. Yeah? Yeah. But anyhow, tayong mga tao na nabubuhay sa mundong ito, let's celebrate, let's enjoy anything that we have. And again, thank you sa mga nanonood pa rin at nag-stay tuned pa rin. And we will be back on our next episode, which is 25 na. Ooh, 25 na Grabe. tayo. No? Okay. So again, sa lahat ng mga loungers namin, dumadami na. It's nearly 200 na ang followers I know, right? natin. Yes, okay. It's a milestone. No. Okay. So, good night, everybody. Good night, mga kapatid. I-enjoy nyo ang pagiging mid-40s. Ang mga liniment, huwag nyo kalimutang ilagay mamaya ang essential oils. Yun. So, bukas pag nagising uli kami, maalala namin na talagang kami nasa edad na ng talagang pa-senior years na. Mhm. Oh my God. Kung ano man yung nakakasakit sa kasukasuan ninyo, i-enjoy nyo yan. Kasi this is how you embrace life. This is how you embrace this is how we are becoming, parang mas buhay na pakiramdam. Kasi nga, may nararamdaman tayo masakit, may nararamdaman tayo masarap. Both are accepted. Anyway, God bless us all and see you again next time. Good night and God bless us all. Bye-bye!